Hindi kasi ako sanay ng nagtatrabaho nang wala ka. Naninibago ako. Bakit, Mando? Namimiss mo ba ako? Papasok na kaya si Mando? Puntahan ko na nga. Allison, pwede ba tayo magkita? Bebang, kanina ka pa dyan? Oo, Mando. Kanina pa ako nandito at narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ni Allison. Sige, mauna na ako. Baka may lakad pa kayo ni Allison. Why don't we apologize to Bebang? I think you have a point. After all we did, deserve niya naman siguro yung apology natin, di ba? I think she's the type of person na isang sorry mo lang okay na agad. Yeah, right. It's all because of Sam. Kasi wala naman tayong pakialam kay Bebang. Siya lang naman ang laging affected kay Bebang because of Carlos. Imagine, tayo na nga lang kaibigan niya. Inaway niya pa tayo. How childish. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan si Sam. Nawawala ako sa mood. Naalala ko lang yung pagsampal niya sa akin. Okay. Eh kung puntahan kaya natin si Bebang sa house nila? Great idea! Why don't we treat her para makabawi naman tayo sa kanya? Sige, puntahan natin siya pag di na tayo busy. Anyway, ba't pa kasi naisipan pa natin mag-jogging? Aga-aga ako gumising for this. Eh syempre, kailangan natin magpa-fit at magpa-sexy. Para kanina ka ba nagpapasexy? Eh wala ka namang jowa. Come on, Trixie. Kailangan tayo magpapa-sexy at magpapa-fit. Para magkaroon ng the one. Dadating din naman siguro yon in the right place and the right time. Let's see. Ouch! Ah! Bakit ba kasi hindi ka tumitingin sa... Okay ka lang, Miss? Oh my gosh, Trixie, are you okay? Mild lang naman yung sprain ng ankle mo. Yung fibula, hindi naman masyadong paga. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos ka rin. Ouch! Ang sakit! Umaray ka pag iniwan ka ng boyfriend mo. Next time kasi, tumingin ka sa dinadaanan mo. Wait, siya yung di tumitingin sa dinadaanan niya. Anyway, doktor ka ba? Tinutulungan ko na nga yung friend mo. Galit ka pa. Let's go na, Trixie. Let's go na. Tumayo ka na dyan. Hello? Oy, kamusta, Miss Beautiful? Hi, Tomas. Eto, ayos lang. Medyo busy. Inaasikaso kasi namin yung business namin. Nandyan ba si Mando? Wala yata siya dito eh. Inutusan yata ni Ma'am Cristela. Hindi ko pa nakikita. Sige. Ikamusta mo na lang ako kay Mando kung sakaling magkita man kayo. Bakit ba concerned ka kay Mando? Eh, di ba dati nga hindi kanya pinapansin tapos lagi si Bebang yung bukang bibig niya? Tinawagan ako ni Mando eh. Gusto niya na magkita kami. Ay nako, Miss Beautiful. Eh, hindi ka nga pinapansin ni Mando. Lalo na nung dati, nung katulong ka pa. Hindi naman siguro ganun si Mando, Tomas. Siguro, kaya yan bumait sa'yo kasi nalaman niya na mayaman ka pala. Ang sama mo naman kay Mando, Tomas. Nagsiselos ka lang ata eh. Ay nako, hindi ako nagsiselos. Napapaisip lang ako kasi syempre, bakit ngayon ka lang niya papansinin kung kailan nalaman niya na mayaman ka na? Oh, di ba? Ay, Mando, busy ka ba? Wilma, ano ba? Gabi na eh. Ano bang pinunta mo dito? Wala lang. Gusto lang kita makasama ngayong gabi. Wilma naman kasi, gabing-gabi na. May trabaho pa tayo bukas. Napapangitan ka ba sa akin? Hindi ah. Eh bakit parang ayaw mo sa akin? Wilma, gusto naman kita. Sige nga, Mando, kung talagang gusto mo ako, halikan mo ako. Wilma, ano ba? Magagalit sa akin si Bebang. Eh, ayaw naman sa'yo ni Bebang eh. Hindi mo ba nakikita na kaibigan lang ang turing niya sa'yo? Eh kaya ako nga nililigawan eh, para maging kami na. Mahal ko si Bebang.
How's your dad, Carlos? I heard from Ate Cristela na nagkasakit daw si Tito. Is fine. Anyway, Sam, I know what you did to Bebang. Why? It's Allison's fault, not me. Don't deny it. Pinarinig sa akin ni Ate Cristela yung recording. Okay, fine. Aamin na ako. Nagawa ko lang naman yun kasi nakapalapit ka na kay Bebang. Siyempre, baka sa susunod, may gusto ko na sa kanya. That's why. Alam mo ba, hindi na yung dating Sam na nakilala ko. I can't imagine na magagawa mo sa katulong yan. Wait, Carlos. Bakit parang sobrang big deal sa'yo ng pagkawala ng maid na yon? She's just a maid. That's not the point. Wala akong pakialam kung katulong lang siya. The point is, hindi mo alam ng dahil sa ginawa mo. Muntik na siyang mawala ng trabaho. I don't care kung mawalan siya ng trabaho. Alam mo ba, Sam? Kaya siya nagtatrabaho dahil wala na siyang magulang. At nagtatrabaho siya para maitaguyod niya yung kapatid niya. So, ganyan na pala kayo close, Carlos. Alam mo na, pati buong buhay niya. Don't change the topic, Sam. Ikaw ang pinag-uusapan dito. What you did is unacceptable. Pati sa Ate Cristela, na-disappoint sa ginawa mo. Eh kaya nga mag-sorry din ako kay Ate Cristela eh. Sinira mo ang tiwala namin sa'yo. Deserve niya naman yun. Teka nga, Carlos. Bakit mo siya pinagtatanggol? Di ba dapat ako yung kinakampihan mo? You're so immature, Sam. Grow up! Hindi na tayo yung dating bata. Carlos, nagawa ko lang naman yun because I think I like you. After what you did, Sam, sa tingin mo, gugustuhin pa din kita. So ano, Carlos? Ganun na lang yun? Ipapalit mo yung ilang taong happy memories nating dalawa? Para lang sa ilang buwan mo palang nakikilala? Carlos, so, are you choosing that maid over me? It's all because of you, Carlos.